Last. Nagaksak mga ayun. Wait lang class ha, saglit lang. Pero yung mga alam-isip. Tapos pag so... Nagana naman sir. Sorry sir, yung... Nagana. Class audible na po ngayon, nadidinig nyo. Audible, eh, walang... walang gamit. Pag doon ka, Saan sir? doon. Kilala ko talaga. Hindi, ilapit mo lang ng konti. Kung gamitin yung ano. Ay, ang hirap po. I-disable mo yung mic. I-restart ko ng laptop. Hindi. Na doon yung... Naano ko na eh, close ko na eh. Hindi sir, okay naman to eh. Okay, ginamit ko pa rin sir ng basta. Mali mo. Hindi, nung nawala nga. Tapos bumalik ulit dahil pinindot ko ng Wait lang class, last na. Isa pa. Hirap po. Nawala na naman.
Okay po, class. Good morning. Good morning po. Nasaan na po ang iba? Ba't hindi man lang makarespond sa good morning? 10 minutes na tayo. Morning po. Morning. Good morning po. Okay po. So, today naman ay 1 hour lang tayo. So, last time po ay hindi ko kayo na-meet at masama ang pakiramdam ko. So, ang sabi ko sa inyo ay mag-provide ako sa inyo ng recorded po para doon sa ating material or yung susunod na module. So, ngayon, ang atin po kasi lang ha, buksan ko lang yung ating syllabus. Ayan. So, last time, hindi ko pa na-discuss sa inyo yung cost of taxation and then, ayun kasi yung start ng ating after quiz 1. Tama po ba? Hindi pa tayo discuss ng cost of taxation. Yes po. So, ngayon ay, bale, yun po yung magiging utang ko sa inyo. Yung cost of taxation and externalities. Sorry pala. Ito palang international trade. So, cost of taxation, international trade. So, interrelated kasi yung dalawa. So, ngayon ay yun po yung ipoprovide ko sa inyong video lecture. So, today, we can proceed po doon sa next topic natin na externality. So, makikihintay na lang po ako ng video lecture ha kasi i-record ko pa din po. Hindi ako naka-record itong nakaraan at talagang medyo masama po ang pakiramdam. Okay? So, today, ang iti-discuss nga po natin ay itong externalities. So, for the learning objectives, so to understand how externalities happen during the transaction of buyers and sellers and to know the government policies towards externalities. So, on our previous discussions, maybe may idea na kayo kung ano po ba yung tinatawag natin na externalities kasi nababanggit na po ito doon sa ating mga nakaraan na lessons. But, this module po ay ipofocus natin, in-detailed natin, yung i-discuss po natin about the externalities. Okay, so revisit muna natin yung mga previous module natin para magkaroon tayo ng introduction about the externalities. So, markets are usually a good way to organize economic activity. So, yun naman ay na-discuss natin last time, lalo na doon sa discussion natin when it comes to the topic po ng consumer and producer surplus. So, in an absence of market failures, the competitive market outcome is efficient and maximizes the total surplus. So, ngayon class, kung wala pong present na mga market failure, so ibig sabihin po ay na-maximize natin yung mga surplus natin, both the consumer and producer surplus. So, yun nga pong mga market failures na ito, ang isa po dito ay yung tinatawag natin na externalities. So, the government can sometimes improve the market outcome. So, ano po yung mga ginagawa ni government? So, the first one is protect the property rights. So, wherein, nagkaroon na din naman tayo ng mga example last time kung paano ba yung ginagawa ni government to protect the property rights. So, yung mga na-mention ko sa inyo about the patents and kung paano po napoprotektahan yung ating mga inventor or yung mga nagpo-provide po ng ating mga supply. And then, we have to limit the market failure. And one type of the market failure nga po natin is externalities. And then also we have the market power and then public goods and promote equality. So in this module, we will focus po dito sa ating market failure na externalities. So when we say externality, this is the uncompensated impact of one person's actions on the well-being of a bystander. Again, uncompensated impact of one person's actions on well-being of a bystander. So, sino po ba yung bystander? So, sila po yung mga third parties natin. So, hindi po sila included both sa ating buyer and producer.
Okay? Yun po yung bystander natin. So, meron tayong two outcomes of externality. So, it can be negative or positive depending whether the impact on bystander is adverse or beneficial. So, syempre, kapag po ang naging impact sa bystander natin ay adverse, yun po ay negative externality. And then, kapag naman po ang naging impact po niya is positive, yun naman po yung tinatawag natin na beneficial or once na ang naging impact naman po ay beneficial, yun naman po yung tinatawag natin na positive externality. So, it is the benefits or costs. So, kapag po positive externality, ang output po noon ay benefit. And then, kapag naman po negative externality, ang output po noon ay cost. So, again, it is the benefits or costs received by the neither seller or buyer but that their third parties or yung tinatawag nga po natin na bystander. So, ngayon class, sabi ko nga kanina, kapag po positive externality, ang atin po makukuha ay benefits. So, kapag po benefits class, ay meron tayong makakompute na social benefits. So, yung social benefits po natin ay combination of private benefits plus external benefits. And then, yung social cost naman po natin, kapag po negative externality, yan naman po ay combination ng private cost plus external cost. So, since external benefits or costs are not perceived by buyers and sellers, they are not captured in market. So, hindi po siya kasama doon sa mga surplus na kino-compute natin. Yan pong ating externality kasi nga po ito ay sa ating third party. So, therefore, markets may fail to allocate resources efficiently and government may improve market outcomes. So, with that, kailangan po ma-identify ni government kung ano ba itong mga externality pong ito na present sa ating market para magkaroon ng intervention si government. So, kasi sila lang din yung help para po mabawasan kung siya man ay negative at madagdagan kung siya man po ay positive externality. So, ano ba yung mga example po natin para lang ma-refresh po? Yung mga example ng ating policy for market failure. So, for the policy of market failure, so halimbawa po meron tayong exhaust from automobiles resulted to smog and pollution. So, di ba yan naman yung nagiging negative externality ng atin pong mga napuproduce sa mga sasakyan. So yung smog and pollution. So with that, ano naman po ang magiging intervention doon ni government? Ano po yung magiging policy niya? So the government attempts to solve this problem through setting yung ating emission standard for cars and imposing taxes to gasoline to reduce the amount of people drive. So with that, kung mapapansin niyo po, less na bumalik yung mga sasakyan na sobrang uusok. Kasi dati siguro kung mga bata pa kayo tapos ay medyo nasa city po kayo, mapapansin niyo na ang daming sasakyan na sobrang uusok po. Ngayon ay hindi na. Na-lessen na. Though mayroon pa din talagang pasaway, lalo na sa mga bukid kasi hindi naman nakipudi sila. So, yun po. Pero, at least ay nagkaroon or na-lessen po yung ating smog and pollution due to the exhaust from the automobiles. Okay po, nagets ba class itong ating slide na ito? Naintindihan po ba kung ano po yung ating externality? Yes po. Yes po. Ayan. So, ito po yung mga examples ng ating negative externality. So, we have particulates from vehicle pollution or yung mga exhaust nga po. And then, household waste, noise pollution from neighbors, air pollution from smokers, traffic, congestion, impact of addition on families, litter from tourists, spillover costs from rising levels of obesity. So, ito po yung mga example natin na negative externalities from the word negative. Ibig sabihin po ay may adverse effect po sa ating mga third parties or bystanders.
So, halimbawa na lang class yung pagmamanufacture po ng kahit anong manufacturing company. So, may ways po palagi silang nakikreate dahil po sa pagmamanufacture. So, yan po ay pwede maging solid waste or any other waste. So, lahat po iyon ay kanino po ba siya makaka-affect? Doon po sa bystanders natin. So, halimbawa, class, ang manufacturing po ay motorcycle. So, yung mga nagiging waste po nila o yung mga nagiging negative impact po nila ay kanino tatama? Doon po sa mga hindi buyers ng motorcycle. So, sila po yung considered natin na bystanders or third party. Kasi hindi sila buyer, kasi hindi naman sila bumibili ng motorcycle. Hindi din sila yung producer. So, yun po yung pag-identify natin ng third party. Additional example para po mas maintindihan. Halimbawa po ay yung mga rubber parts. Okay, so yung mga rubber goma. So ngayon, si rubber parts po ay ang kanyang end user or yung bumibili po ng mga rubber parts ay yung mga manufacturing companies din. So, sila yung pinaka-buyers sa supply chain natin. Ngayon, ay ang atin pong supplier is yung producer mismo ng ating rubbers, and then yung atin naman pong mga buyers ay yung mismo mga gumagamit po ng ating rubbers, yung mga rubbers. So, ngayon, sino po yung ating mga bystander doon or third parties? So, yung naapektuhan po ng mga waste na nag-generate through or due to the processing po ng ating rubbers na hindi naman po nag-a-avail ng mga rubber products na ito. So, yun po yung ating kinoconsider na third parties or bystanders. Are we clear po kung sino po ang ating third parties or bystander? Yes po. Okay, can you give me additional example po ng ating negative externalities? Ano pa ba yung nai-encounter po ninyo na negative externalities? Can you type your answer? Ano pa bang present na negative externalities natin or may adverse impact po? So, cigarettes po. So, yung mga non-smokers naman, pero sila ang makakalangap ng usok ng mga nag-i-smoke. So, yes, pwede. Ano pa po? Any idea pa sa negative externalities natin? Wala na. Siya, mag-iisip ko next time. Okay, using of pesticides, yes. Okay, sa mga din natin, mga farmers, gumagamit din yan. Pero si farmers, hindi sila yung third party. Ang third party natin ay yung possible po na nandoon within the area na habang si farmers po ay naglalagay ng pesticide po sa kanilang mga halaman. Or sa mga tinanim nila. Okay po. So, yun po yung mga example natin. Yes, oil spill. Yan. So, marami tayong halos ang dami nga po na negative externalities natin. So, yan po mga example natin. So, ngayon, recap lang ulit natin yung welfare economics. So, yung atin pong consumer and producer surplus. Wherein meron po tayo yung equilibrium quantity and equilibrium price. So, as you can see, kung matatandaan pa po, So, the market equilibrium maximizes the consumer plus producer surplus. Again, nagiging efficient po tayo kapag ang atin pong price and quantity ay nasa equilibrium, yung meeting point ng ating supply and demand curve. Okay?
So ngayon, class ay the supply curve shows the private cost. The cost directly incurred by the sellers. And then yung atin naman pong demand curve shows the private value. The value to buyers and the prices they are willing to pay. Okay, so tatandaan class, yung supply curve natin, yan yung private cost. And then, yung demand curve naman natin, it shows the private value. So now, sa atin pong social cost, so para po makuha natin yung social cost natin, kasi ang pinag-uusapan natin dito ay negative externality. Sabi ko nga sa inyo, kapag negative or merong adverse effect, ano po yung magiging impact niyan? Nagkakaroon po tayo ng social cost. Wherein yung social cost po natin ay combination of private cost plus external cost. So, kanina ang private cost po natin ay yung nasa supply curve and yung atin naman po private value ay yung demand curve. So, ngayon, yung private sa social cost po natin ay dun po tayo magpa-focus sa supply curve. Wherein, yun nga po yung ating private cost. Ngayon, yung atin naman pong external cost, so in this particular example, ang pag-uusapan po natin ay the market for gasoline. So we all know yung pag-produce po ng gasoline natin or paggamit po ng gasoline natin ay may negative externality or impact. So with that ay magkakaroon po ng policy si government. No. So ngayon, sa external cost po natin, ito yung value of the negative impact on bystanders. Ngayon, kapag class, nagkaroon po ng policy si government, nagkaroon ng action kung paano po mas malilimit yung ating negative externality or yung ating pong adverse effect nitong paggamit ng gasoline. So, halimbawa po, ang naging changes dyan ay yung presyo po ng gasoline ay nagkaroon ng additional na $1 per gallon. So, yan po yung sineset ni government na value of harm from smog and greenhouse gases. So, yan po yung, kumbaga, naging equivalent ng ating negative externality. So, ngayon, yung ating po magiging external cost ay equivalent po dyan sa ating $1 per gallon. So, yung in-increase po, as you can see from yellow line, nagkaroon po tayo ng green line. So, yan po. Nag-increase po yung ating, nag-increase po yung ating cost per gasoline. So, i-imagine nyo na lang na yan talaga yung cost. Though tayo nag-start po sa zero. No? So, yan po yung equivalent nung nagiging adverse effect or impact po ng ating gasoline. Okay, so with that ay, again, yung atin pong ini-increase ng supply curve, yung naging movement po niya, ay yun po yung ating external cost. And then, the socially optimal quantity is 20 gallons. And at quantity less than 20, yung value, yan po yung value of additional gas. And then, at quantity greater than 20, yan naman po yung social cost of the last gallon is greater than its value to society. So, ibig sabihin plus lang naman dyan ay meron po tayong tinatawag na market or equilibrium quantity. So, yung ating pong equilibrium wherein na-maximize po natin yung ating consumer and producer surplus, yun po yung cost natin na 25 as you can see. Kita naman po. Nakikita nyo class yung ating equilibrium. Ngayon po, since ito nga po ay mayroon tayong negative externality dito, ay nagkaroon ng policy si government. So, due to that policy and dahil din po sa equivalent cost ng ating equivalent cost or the external cost, so as you can see, tumaas po yung price. And we all know, sa pagtaas po ng presyo ay kukunti po yung ating magiging quantity.
So ngayon, ano na po yung ating or bababa yung magiging quantity? Ano na po yung magiging bagong quantity? So magiging 20. And then yun naman pong 20 na yun ay yung tinatawag natin na optimum quantity. So sa part na ito, since ito ay para po sa ating mga bystanders or third party, we cannot say na ma-maximize po natin yung consumer and producer surplus. Kasi yun po ay kapag equilibrium. But considering the additional factor which is the third party or the bystanders, we can create po yung optimum. Para hindi naman po ma-neglect natin yung ating third party. Kasi actually, ay kahit pa po ma-maximize natin yung ating surplus both for buyers and consumers ay kung as overall as a nation titingnan natin ay hindi din naman po okay kung may mga ganito tayong negative externality or maneneglect siya ni government. Kasi possible dyan magkakaroon ng mga malaking problem naman when it comes to the health ng members ng ating nation. So with that, kaya po tayo nagsaset ng ganito na external cost para ma-adjust yung ating quantity para mas malimit po yung paggamit natin ng specific item na mayroong adverse effect. So with that ay nagkakaroon po tayo ng optimum quantity. Okay po class, are we clear po dito? Okay, so yung pala class, yung atin nga pong social cost curve or yung atin pong sa supply. So yan po ay above ng supply curve natin. So because it takes into account the external costs imposed on the society by the gasoline producer. So the difference between these two curves, yun pong ating supply curve and yung ating social cost. Ito. Ayan. So, yung difference po niyan, it reflects as the cost of the pollution emitted or equivalent po sa ating external cost. Okay. Ayan. So, once si government po ay nag-impose ng tax to gasoline, so that supply curve natin will shift upward. With this, yung seller natin will only sell the optimum quantity which is equivalent to 20 gallons in the market. Okay? So, ganun po yung mangyayari. Babawasan yung ating isusupply na gasoline. Okay. And we have what we call class internalizing the externality. So, internalizing the externality is altering incentives so that people take account of the external effect of their actions. So, class, actually kung mapansin nyo, yung kanina pong pinag-uusapan natin ay meron tayong naging incentives. So, yung naging incentives po doon ay yung pag-i-impose po ng tax ni government para mag-change yung buying behavior and also yung pinuproduce po na quantity ni supplier for the gasoline. So, di ba sabi ko naman sa inyo last time, when we say incentives, ay hindi naman po siya palaging positive. Okay? So, ngayon dito po sa internalizing the externality, so ito nga po yung alternate incentive so that people take account of the external effect of their actions. So, yung pong pinag-uusapan natin kanina, so the use of such tax, yung atin pong ini-add na presyo doon sa per gallon ng gasoline, ay considered na po natin na internalizing the externality. So, because it gives the buyers and sellers an incentive to take account on the external effect of their actions. So in our example, the $1 gallon tax on seller makes seller cost is equal to social cost. Yung ating pinag-usapan kanina, yung social cost yung green line, yung naging
yung na-ship doon sa ating supply curve. So when the market participants must pay social cost, market equilibrium is equal to social optimum. So kaya po nagkaroon tayo ng panibagong meeting point para po sa social cost natin and then sa demand curve. So yun po yung ating social optimum. Yung naging bagong meeting point or naging bagong, meeting point of the price and the quantity. So imposing the tax on buyers would achieve the same outcome. Market quantity would be equal to the optimal quantity. So with that, si sellers or si producers po natin, they take the cost of pollution into account when deciding how much gasoline will they supply because it will make them pay for this external cost. So kay producer or kay seller po nababawas yung ating nagiging external cost. Tatandaan yan class kay sellers or producers po yung ating nagiging external cost. So, on consumer side naman po, they would have an incentive to use a smaller quantity of gasoline. Yun naman yung magiging impact sa kanila by the use of law of demand. The higher the price, the lower po yung quantity na kanilang i-purchase. So class, overall, yung atin pong pinag-uusapan, yung policy pong yun is based on the 10 principles which is the people response to incentives. Okay po, hindi po ba tayo doon? Naintindihan po ba? Actually, ito pong module na ito ay more on concepts lang naman. Wala naman kayong papaka-computin po dito. Siguro doon sa graph natin, kung ano lang yung magiging changes doon sa from equilibrium, ano yung ating optimum. Ganun lang po. Walang masyadong computation. Unlike the cost of taxation and then international trade, doon po kayo may mga konting i-compute. Pero yun naman po ipoprovide po sa inyo. Okay. So ngayon, sabi ko nga, aside sa negative externalities, meron din po tayong positive externalities. So, ang positive externalities po natin, examples ay yung health programs, early years education, subsidized bike schemes in urban areas, public libraries or community spaces, museums and galleries, and preschool meals or nutritional advice. So, yan po yung mga example. So, from the word positive, so may benefit lang po or may good impact po yung mga, yung mga nagiging result po. Okay. So, dito, kung kanina sa negative externalities, meron tayong cost. Dito naman po ay meron tayong value or benefit. So, in the presence of positive externality, the social value of a good includes private value or the direct value to buyers or yung atin pong demand curve. And then, yung external benefit naman po natin is the value of the positive impact on bystanders. So, the socially optimal quantity maximizes the welfare. At any lower Q, the social value of additional units exceeds their cost. And any higher Q, the cost of the last unit exceeds its social value. So, dito class, actually, wala lang ako makitang specific na graph example natin para po dito sa analysis of positive externality. So, imagine nyo na lang si gasoline ay meron din pong positive impact or benefit. So, ngayon, po, ang mag-shift po dyan ay yung ating demand curve. Again, kapag positive externality, demand naman po. So, ngayon, sa demand naman po natin ay from yellow line dito sa demand curve natin ay mag-shift po siya pataas. Magkakaroon po tayo ng external benefit. Okay. So, kung kanina po, initially, dito yung ating meeting point, nung tayo po ay nagkaroon ng external benefit, so yung naging additional benefit po ay magkakaroon po tayo ng bagong meeting point. Ito.
wherein yung bagong meeting point natin ay considered as optimum quantity din po natin or optimum price po natin. Okay? So, ganun lang. Iba ang mangyayari lang. So, kung kapag negative class, ang mag-ship po sa atin ay supply curve. Upward po ang shifting. And then, kapag naman po positive externality, ang mag-ship naman po ay demand curve. Upward din po yung move or yung movement po ng ating magiging changes sa ating demand curve. Okay? And then, yung difference po doon sa ating initial demand curve ay yung tinatawag po natin na external benefit. Okay? And then, the appropriate response to positive externality is exactly opposite to negative externality. So, to make or to move the market equilibrium to the optimum, a positive externality requires a subsidy. So, katulad po halimbawa kapag ang pinag-uusapan natin ay education. So, education is heavily subsidized through public schools and government scholarships. So, since may positive impact po yung ating education, so ano gagawin naman dyan ni government? So, ibubus pa niyan, magsasubsidize pa siya para mas marami pa po yung maka-avail ng good education. So, ano nga po ang ginagawa nila? Nag-provide pa po na mas maraming schools kasabay ng pagdami ng ating population. So, though medyo mabagal yung movement as of now, but at least ay meron naman po. And then, yung mga government scholarships. So, siguro marami po sa inyo ay part or nakakakuha po ng government scholarships. So, kahit po yan ay from our governor, congressman, congresswoman, mayor, yan po ay part pa din ng government scholarships. Kahit ang inilalagay po nila as provider ay sila mismo, ayan naman pong pag na yan ay galing pa po as overall din sa ating government. And then to summarize class, yung ating pong negative externalities, it lead to markets to produce a larger quantity than is socially desirable. Kapag naman po positive externalities, it lead the markets to produce a smaller quantity than to socially desirable. So to remedy the problem, the government can internalize the externality by taxing goods that have negative externality and then subsidizing goods that have positive externalities. Again, ang magiging government intervention po or yung ating internalizing externality kapag po negative externality ay imposing tax, mag-a-add po sa price, and then yung kapag naman po positive externality is subsidizing goods. Ibubus pa natin in order para mas marami po yung maka-avail no particular benefit. Para tumaas po yung ating external benefit. So, yun po yung ating analysis both for the negative and positive externality. Are we clear po dito sa positive externality? Yes. Okay. So, public policies toward externalities. Okay. So, dito sa public policy naman natin, so, command and control policy. So, regulated behavior directly. Examples po natin dyan ay limits on quantity of pollution emitted, requirements that firms adopt a particular technology to reduce emissions. So, ito naman class